Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sofia Campong, ang unang tagapag-ulat ng ika-9 na pangkat. Sa pag-uulat na ito, tatalakayin namin ang isang mahalagang impormasyon tungkol sa sitwasyong pangkomunikasyon. Pero hindi lang basta pakikipag-usap ang aming pagtutuunan ng pansin. Tutuklasin din natin kung paano nagbabago ang komunikasyon depende sa konteksto, lalo na sa mga sitwasyon. Ang sitwasyong pangkomunikasyon ay tumutukoy sa iba't ibang konteksto kung saan nagaganap ang komunikasyon. Ito ay ang mga sitwasyon na nakakaapekto sa paraan ng ating pakikipag-usap, ang ating ginagamit na wika at ang ating mga mensahe. Halimbawa na lamang nito ay naiiba ang paraan ng ating pakikipag-usap sa ating pamilya at ating mga kaibigan kumpara sa ating pakikipag-usap sa mga guro o ating mga amo. Kapag kausap natin ang pamilya at ang ating mga kaibigan, mas informal ang ating tono, mas madalas ang paggamit ng slang at mas madaling magbiro. Pero kapag kausap ang mga guro o amo, mas formal ang ating pananalita, mas maingat ang pagpili ng mga salita at mas seryoso ang ating tono. Pero paano naman ang komunikasyon sa mga setting na may kinalaman sa edukasyon at propesyon? Kaya naman sa pag-uulat na ito, malalaman natin kung paano ang sitwasyong pangkomunikasyon ay nakakaapekto sa paraan ng ating pagpapahayag at ang kahalagahan nito sa epektibong pakikipag-ugnayan. Upang mas maunawaan ang iba't ibang uri ng sitwasyong pangkomunikasyon, tatalakayin ko ang 3 pangunahing uri ng mga pangyayari na karaniwang nakikita sa edukasyon at propesyon. Ang una ay ang lecture. Ang lecture ay isang uri ng komunikasyon sa akademya kung saan ang isang propesor o guro ay nagbibigay ng isang malawak at masusing paliwanag tungkol sa isang particular na paksa o issue sa harapan ng mga estudyante. Ito ay ginagawa upang mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante tungkol sa isang tiyak na paksa. Mas formal ang tono ng lecture at mas nakatuon sa pagbibigay ng kaalaman at pagpapaliwanag ng mga konsepto. Ang pangalawa naman ay seminar. Ito ay isang uri ng komunikasyon na naglalayong magbigay ng pagkakataon sa mga tao na magbahagi ng kanilang mga kaalaman at karanasan tungkol sa isang paksa. Ito ay karaniwang isang interactive na setting kung saan maaaring magtanong at magbigay ng reaksyon ang mga tao sa maliit na pangkat. Halimbawa na lamang nito ay ang seminar tungkol sa mga estranghera sa pagsusulat ng akademikong papel. Ang layunin ng seminar ay upang mapaunlad ang mga kasanayan at kakayahan ng mga kalahok. Ang pangatlo naman ay ang workshop. Ang workshop ay isang uri ng komunikasyon sa akademya kung saan ang mga kalahok ay nagkakaroon ng practical na karanasan sa pagpapatupad ng isang konsepto o kaalaman. Ito ay isang aktibong paraan ng pagtuturo at pag-aaral ng naglalayong magbigay ng mga kasanayan at aplikasyon sa mga kalahok. Ang mga kalahok ay aktibong nakikilahok sa mga gawain at proyekto na naglalayong mapaunlad ang kanilang mga kasanayan. Ito ay maaaring isagawa sa mga laboratorio, field setting o kahit sa mga online platforms. Kung magsasagawa ng lecture, seminar o workshop, kailangan lamang isaalang-alang ang mga sumusunod. Ang una ay ang magplano. Mahalaga ang masusing pagpaplano dahil kailangan ng maingat na isinasaalang-alang ang layout, tema at mga aktibidad na kasama. Kailangan din magdesisyon sa lokasyon, oras at mga tagapagsalita para sa kaganapan. Ang pangalawa naman ay ang magbigay o magpadala ng paanyaya sa tagapagsalita. Magpadala ng mga imbitasyon sa mga tagapagsalita ng mas maaga, kasama ang detalyadong impormasyon tungkol sa kaganapan. Maging handa na rin sa mga posibleng pagbabago sa availability ng tagapagsalita at ayusin ayon sa pangangailangan. Ang ikatlo naman ay ang gumawa ng patalastas. Magbigay ng kompletong impormasyon tungkol sa kaganapan upang matiyak ng alam ng mga dadalo.
Gamitin ang social media, lalo na ang Facebook, para maabot ang mas malawak na audience. At ang panghuli naman ay ihanda ang mga kagamitan. Maghanda ng lahat ng kagamitan at materyales na kakailanganin upang maiwasan ang mga technical na problema. Maging handa na rin sa mga hindi inaasahang hamon at magkaroon ng mga backup plan. Ang epektibong pagpaplano ay susi sa tagumpay ng isang kaganapan. Mahalaga ang malinaw na komunikasyon sa mga tagapagsalita at mga dadalo. Ang masusing paghahanda at pagiging maingat sa detalye ay mahalaga para sa isang maayos at kasiyasiyang karanasan. At sa pagtatapos ng aking pagtalakay tungkol sa lecture, seminar at workshop, naway naunawaan ninyo ito. Ngayon, ipapasa ko ang karapatan sa pagsasalita kay Binibining Sumaya Tato na magpapatuloy sa pag-uulat tungkol sa iba pang uri ng sitwasyong pangkomunikasyon. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Binibining Rafia. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Sumaya M. Tato mula sa ikasyam na pangkat at ako po ay naatasang iulat ang una, forum, pangalawa, symposium, pangatlo, kumperensya, at ang pang-apat ay ang kongreso. Ngayon, magsimula tayo sa forum. So, ano nga ba ang forum? Ang forum ay lugar kung saan maaaring pag-usapan at talakayin ng masinsinan ang isang paksa o isyu. Kung gayon, ang anumang anyo ng talakayan na naglalayong pag-usapan ang isang napapanahong isyu o paksa para higit itong maunawaan ng mga kalahok ay maaaring maituring na forum. Kabilang sa halimbawa ng forum ay ang symposium, komperensya at mga kongreso. Ngayon, dumako naman tayo sa symposium. Ang symposium ay isang formal na pagtitipon kung saan ang mga dalubhasa, mananaliksik at iba pang mga kalahok ay nagtatanghal ng kanilang mga ideya, pananaliksik o mga natuklasan sa isang partikular na paksa. Ang symposium ay unang isinagawa ng mga Griego bilang isang pilosopikal na huntanan at karaniwang may paksang pag-ibig at kagandahan. Sa kasalukuyan, ang mga simposyum ay pagtitipon ng di kalakihang bilang ng audience upang makinig at makipagtalakayan ukol sa mga natatanging paksa mula sa iba't ibang tagapagsalita. Ang mga tagapagsalita sa simposyum ay tumatalakay kadalasan sa iba't ibang perspektiba sa isang pangkalahatang tema. Ang layunin ng simposyum ay upang talakayin ang mga issue, magbahagi ng kaalaman, at makipag-ugnayan sa iba pang mga profesional sa larangan. Karaniwan itong binubuo ng mga presentasyon, talakayan at minsang workshop na nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa sa paksa. Isang halimbawa ng simposyum ay ang Pambansang Simposyum sa Psikolohiyang Pilipino na ginaganap tuwing taon. Ang simposyum na ito ay naglalayong talakayin ang mga issue, pananaliksik at mga bagong konsepto sa larangan ng psikolohiyang Pilipino. Dito, nagtitipon ng mga eksperto, guro at mga estudyante mula sa iba't ibang universidad at institusyon upang ibahagi ang kanilang mga natuklasan at pananaw tungkol sa psikolohiya na nakaugat sa karanasan at kultura ng mga Pilipino. Ang ganitong uri ng simposyum ay mahalaga hindi lamang para sa pagpapalitan ng impormasyon, kundi pati na rin para sa pagbuo ng mga konkretong hakbang tungo sa pagbabago. Ngayon, dumako naman tayo sa komperensya. Ang komperensya ay isang formal na pagtatagpo ng mga tao upang talakayin ng mga ideya o suliraning kaugnay ng isang paksa o isyu at kadalasang tumatagal ng isang araw. Karaniwang may isang tema ngunit tumatalakay ng iba't ibang mga paksa ang mga komperensya. Ang komperensya ay isang malaking pagpupulong ng karaniwang dinadaluhan ng mga tao na may isang interes o layunin. Sa pangkalahatan, ito ay isang mas malawak na bersyon ng simposyum, kung saan ang mga kalahok ay maaaring mula sa mga eksperto
hanggang sa mga taong nais matuto tungkol sa tiyak na paksa. Halimbawa ng komperensya ay ang unang pambansang komperensya sa Sikolohiyang Pilipino na ginanap noong 1975. Ang komperensyang ito ay pinangunahan ni Virgilio Gaspar Enriquez na kilala bilang ama ng Sikolohiyang Pilipino. Layunin ng komperensyang ito na talakayin at bigyang diin ang mga katutubong konsepto at karanasan ng mga Pilipino sa larangan ng psikolohiya na naglalayong ituwid ang mga pananaw na nakabatay sa kanluraning teorya. Ang unang pambansang komperensya ay nagbigay diin sa pangangailangan na magkaroon ng sariling perspektibo ang mga Pilipino sa pag-aaral ng psikolohiya, kung saan ang kanilang sariling karanasan at kultura ay dapat isaalang-alang. Nagbukas ito ng mas malawak na diskurso ukol sa psikolohiyang Pilipino at naging batayan para sa iba pang komperensya at pananaliksik na nakatuon sa lokal na konteksto. Mula noon, maraming iba pang komperensya ang isinagawa upang ipagpatuloy ang pag-aaral at pagsusuri sa psikolohiyang nakaugat sa kulturang Pilipino. Kabilang ang mga tematikong komperensya ukol sa mental health, edukasyon at iba pang aspeto ng psikolohiya. Ang komperensya ay mahalaga dahil ito ay nagiging plataporma para sa pagpapalitan ng kaalaman at ideya. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mga kalahok na makakuha ng bagong impormasyon, makipag-ugnayan sa ibang profesional at lumahok sa talakayan tungkol sa kasalukuyang issue o tema. Sa kabuuan, ang komperensya ay hindi lamang isang simpleng pagpupulong kundi isang mahalagang kaganapan na nag-uugnay-ugnay sa mga tao upang pag-usapan ang mahalagang paksa na may kinalaman sa kanilang larangan o interes. Ngayon, dumako naman tayo sa Kongreso. Ang Kongreso ay isang pangkat ng mga nahalal na kinatawan na nagtitipon-tipon upang gumawa ng mga batas at patakaran para sa isang bansa o rehiyon. Ang Kongreso ng Pilipinas ay ang pangunahing tagapagpagawa ng batas ng bansa. Ito ay isang lupong bikameral na binubuo ng dalawang kapulungan, ang Senado at ang mga kapulungan ng mga kinatawan. Ang Senado ay may 24 na senador kung saan kalahati nito ay inihahalal tuwing 3 taon. Samantalang ang kapulungan ng mga kinatawan ay binubuo hindi lalagpas sa 316 na mambabatas, kasama na ang mga distrito at pansektor na kinatawan. Ang pangunahing tungkulin ng Kongreso ay ang gumawa at magpasa ng mga batas. Ang mga ito ay maaaring tumukoy sa iba't ibang aspeto tulad ng civil laws, commercial laws at iba pang mga batas na may kinalaman sa relasyon at pagitan ng individual at estado. Bukod dito, mayroon ding mga tiyak na kapangyarihan ang Kongreso tulad ng una, paghirang. Ang Kongreso ay may kapangyarihang mag-confirm sa mga itinalagang opisyal. Pangalawa, impeachment. Ang kapulungan ng mga kinatawan ang nag-i-initiate sa lahat ng kaso ng impeachment habang ang Senado naman ang nagsasagawa ng paglilitis at ang pangatlo ay ang pag-aproba sa budget. Ang Kongreso rin ang may pananagutan sa pag-aproba at pag-aayos ng budget para sa operasyon ng gobyerno. Ang Kongreso ay nagtitipon para sa regular na sesyon bawat taon simula sa ika-4 na Lunes ng Hulyo. Maaari ring tumawag ang Pangulo para sa espesyal na sesyon upang talakayin ang mahalagang usapin o emergency matters. Sa bawat sesyon, may proseso kung papaano'y sinasagawa ang paggawa ng batas mula sa paghahanda hanggang sa pagpasa nito. Sa kabuuan, ang Kongreso ay isang mahalagang institusyon na nagsisilbing boses at tagapagtanggol ng interes at karapatan ng mamamayang Pilipino. Nagbibigay daan para maipahayag ang kanilang salubin at pangangailangan sa pamamagitan ng paggawa at pagpasa ng mga batas. Iyon lamang po at maraming salamat. Magandang araw, Binibining Rafea, at magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Nasruddin Madsig,
Kabilang ako sa ika-9 na pangkat at ating tatalakayin ngayon ay ang roundtable at small group discussion. So ano nga ba ang roundtable, small group discussion? Ang roundtable ay tinawag itong roundtable dahil sa paniniwala na mas epektibong mapag-uusapan ang mga paksa, isyu o problema kung ang mga kalahok ay gagamit ng isang lamesa na hugis bilog. Mga katangian ng roundtable discussion. Una ay may paksa. Alam ng bawat isang kalahok ang paksa ay may mga nakahandang impormasyon ukol rito. Pangalawa, may tagapag-ugnay. Nilalathala ang paksa na tatalakayin. Pangatlo, walang hierarkiya. Dapat pahalagahan ang perspektibo ng bawat kalahok. Ang impormasyon ay dapat pinapakinggan na may respeto. Walang opinyon na mas nakakahigit. Pang-apat, nahati sa 4 na bahagi: panimula, katawan, katanungan, at conclusion. Ito ay upang matiyak na maayos ang daloy ng pagpupulong. Panglima, may intervention. Nagpapalalim sa talakayan. Ito ay importante dahil dito nagaganap ang palitan ng impormasyon na nakakapag-usbong sa paksa. Pang-anim, may papel ang bawat membro. Una, tagapag-ugnay. Nagtitiyak sa kabuuang daloy ng talakayan. Pangalawa, mga kalahok na binabahagi ang kanilang mga nalalaman sa paksa. Pangpito, may sinusunod na tuntunin. Nakakatulong upang maging mas epektibo ang talakayan. Pangwalo, may layunin. Maaaring tanong na nais sagutin. Paksa na nais palalimin. Ang pangsyam, pagtatanong. Mas napapalawak ang pagtatalakay dahil nakakatulong ito sa pagtalakay na may karagdagang impormasyon tungkol sa paksa. Pangsampo, pag-archive o pagre-record ng talakayan upang makatulong sa ibang talakayan. Mahalaga ang roundtable discussion dahil naririnig ang panig ng bawat kalahok. Nagkakaroon malawak at bukas na pag-iisip ng bawat panig. May ibahagi ang mga opinyon o saloobin tungkol sa paksa. Lahat ay natututo galing sa kalahok. Nagpapahintulot ng iba't ibang pananaw. Ibig sabihin kaya mahalaga ang roundtable discussion kasi ang bawat isa ay may kanya-kanyang idea o opinion para i-discuss ang saloobin ng bawat isa na gusto nilang ibahagi sa mga kanilang kalahok. So dumako naman tayo sa small group discussion. So ano nga ba ang small group discussion? Ayon dito, ito ay isang maliit na talakayan ng isang grupo na kung saan ang bawat kalahok ay may pantay-pantay na karapatan sa pagbibigay ng suhestyon at opinyon sa napili na pag-uusapan. Lagi natin tatandaan na sa small group discussion ay may binubuo lamang ito ng 3 hanggang 12 kalahok. Dito ay maaaring pag-uusapan ng mga kalahok ang kani-kanilang suhestyon tungkol sa anumang proyekto o problema na naaayon sa kanilang paksa. Ito ay isang presentation ng mga napapanahong topiko. Mga katangian ng small group discussion. Maliit ng bilang lamang ng mga kalahok. Maaari na ang grupo ay binubuo ng di bababa sa 3 membro dahil mas mapapadali nito ang palitan ng mga idea. Ang pangalawa, bumubuo ng iisang layunin o interes bungo sa kanilang pagkakaisa-isa. Importante ito upang mas sentro nila ang kanilang mga hangarin. Pangatlo, tinataguyod ang pangangailangan ng bawat isa. May pagtutulungan sa pagtitipon ng impormasyon na may kinalaman sa kanilang layunin. Ang bawat isa ay nagkakaisa upang magsaliksik ng mga impormasyon bilang contribution sa grupo at huli ay ang may impluwensya. Ang mga kalahok sa isa't isa ay nakadepende ang impluwensya sa individual na katangian ng bawat kalahok. Ang kahalagahan ng small group discussion ay maaaring mapagpahayag ng saloobin ang mga kalahok na hindi nangangailangan ng tugon sa malaking grupo at nagbibigay ng pagkakataon na mag-focus sa isang paksa at makakuha ng agarang komentaryo.
Mas mabibigyang pansin ang kada kalahok kumpara sa malaking talakayan sa pangkat. Yun lamang po. Magandang umaga po, Binibining Rafia at sa aking mga kaklase. Ako po si Gia Jasmine at ang itatalakay ko po ngayon ay ang pulong at ang asembleya. Ang pulong ay tumutukoy sa regular na pagkikita ng mga opisyal at o kasapi ng isang grupo o organisasyon. So, ang kahulugan ng pulong ay ang pagtitipon ng mga opisyal o grupo ng organisasyon. Halimbawa nito is nagpatawag ng isang pagpupulong ang inyong pinuno para pag-usapan ang gaganapin sa inyong organisasyon. Ang pulong ay ang pagpapatawag ng mga opisyal, kung sa English pa ay meeting ng mga officials. Samantalang ang asembleya naman ay isang malaking pulong na nilalahukan ng miyembro ng isang organisasyon o mga stakeholders upang talakayin ang pinakamahalagang issue kung kinaharap ng buong sistema o organisasyon. Dito naman sa asembleya ay ito yung pagtatalakay ng mga mahalagang issue. Karaniwan din na nagagamit ito sa classroom sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga proyekto sa magkakagrupo. So nagkakaroon ng asembleya ang mga estudyante para pag-usapan kung ano ba ang gagawin sa proyektong iyon. Nagagamit din ito siya sa mga opisyal na grupo. Halimbawa nito ay nagpatawag ng pulong ang kataas-taasan dahil pag-uusapan nila ang mga bagay tulad ng issue ng pangyayari kung ito ba ay pang-edukasyon, pang-politika o pang-negosyo. Ang asembleya ay pwede siya magamit sa eskwelahan, sa negosyo, sa mga issue na pag-uusapan. Gaya nga ng nasabi ko is karaniwan din talaga na nagagamit ang asembleya sa classroom. Isang halimbawa din ito is nagpatawag ng pulong ang mga leaders para pag-usapan ang gagawin sa pag-uulat sa asignaturang ito. Narito naman ang mga mahalagang gawain sa pagsasagawa ng pulong. Una, ihanda ang agenda ng pulong. Pangalawa, ipamahagi ang agenda bago ang pagpupulong. Pangatlo, talakayin ng masinsinan ang bawat item sa agenda. Pang-apat, hingi ng opinyon ng mga kalahok ukol sa mga paksang pinag-uusapan. Panglima, itala ang mga mahalagang napag-usapan sa pulong. Yun lamang po. Ang programa sa radyo at telebisyon naman po ay iuulat ng aking isang kagrupo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Aldin Pangandayan, ang naatasang ibahagi sa inyo kung ano ang programa sa radyo at telebisyon. So ito po ay tumutukoy sa mga uri ng komunikasyon na isinasagawa sa pamamagitan ng mga broadcast media tulad ng radyo at telebisyon. So, ang radyo at telebisyon po bilang sitwasyong pangkomunikasyon, isa itong mahalagang plataporma sa pagpapalaganap ng mga impormasyon, libangan at edukasyon sa malawak na bilang ng populasyon. Ito po ay may malaking papel sa sitwasyong pangkomunikasyon dahil sa kakayahan nitong makipag-ugnayan sa malawak na audience at magbigay ng mahalagang impormasyon. So, narito po ang ilan sa mga aspeto ng sitwasyong pangkomunikasyon sa radyo at telebisyon. Una po ay ang mass communication. Ang mass communication po sa radyo at telebisyon ay ang komunikasyon ay karaniwang pangmaramihan or yun nga tinatawag natin na mass communication na kung saan ang isang mensahe ay naihatid sa maraming tao ng sabay-sabay. Sa halimbawa po nito ay ang mga balita, talakayan at mga programang pang-edukasyon na ipinalalabas sa mga istasyon ng radyo o telebisyon ay minsan ay umaabot sa mas maraming tao kumpara sa interpersonal na communication. Ang pangalawa naman po ay ang pagpapalaganap ng impormasyon. Ang pagpapalaganap ng impormasyon po ay ito ay isa sa mga pangunahing layunin ng mga programang radyo at telebisyon na kung saan maghatid ito ng impormasyon sa publiko. So maaari itong sa anyo ng balita, public service announcement o mga pangkulturang programa. Ang mga tagapakinig o manonood po nito ay tumatanggap or nakakatanggap ng impormasyon nang walang direktang pakikilahok o feedback sa tagapaghatid.
Ang pangatlo naman po ay ang entertainment or libangan. So, ang mga programa po sa radyo at telebisyon ay hindi lamang po tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin po sa libangan. Ang mga halimbawa po nito ay ang mga variety shows, drama at musika. So, naglalayon po ito na magbigay ng aliw at pagpapakawala ng stress sa mga tao, sa mga nakikinig sa radyo or sa mga nanonood sa telebisyon. Ang pang-apat naman po ay ang interaktibidad. So, kahit po na traditional na itinuturing na isang one-way communication system, ang radyo at television ay meron na ring mga pamamaraan upang maging interaktibo ang mga manonood or mga tagapakinig. So, halimbawa po nito ay may mga palabas po or programa na tumatanggap ng tawag or mensahe mula sa mga tagapakinig or manonood upang makapagbigay ng kanilang opinion or katanungan, which is doon na po pumapasok si komunikasyon. Ang panglima naman po ay ang wika at kultura. So, sa wika at kultura naman po, ay ito po ang mga programang mahalaga rin sa pagpapanatili ng wika at kultura ng isang bansa. So, ang paraan ng pag-ipag-usap, mga paksang tinatalakay at mga paggamit ng lokal na wika ay nakakatulong din po sa pagpapalaganap ng kultura ng mga tagapakinig at manonood. Ang panghuli naman po ay ang edukasyon. So, may mga programa po sa radyo at telebisyon na ang layunin ay magturo at magbigay ng karagdagang kaalaman sa mga estudyante o mga programang nagpapaliwanag ng mahalagang isyung panlipunan. Hanggang dito na lang po ang aking iulat sa inyo. Ang susunod naman po ay iuulat sa atin ng member po namin. Thank you po sa pakikinig. Magandang umaga po ulit, Binibining Rafia at sa aking mga klase. Ako po ay magtatalakay ng video conferencing o pagpupulong sa video. Video conferencing, tumutukoy ito sa isang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga kalahok na nasa malalayong lugar. Itinutulay ito ng teknolohiya ng video kaya nagkakakitaan ng mga kalahok sa pamamagitan ng isang screen. Ang naturang teknolohiya ay hindi lamang basta napapadali sa proseso ng komunikasyon, nagagawa rin itong gawing posible ang mga komunikasyon hinahadlangan ng mga pisikal na espasyo tulad ng pagkakalayo ng mga kalahok. Dito naman po sa video conferencing is gumagamit tayo ng teknolohiya na kung saan is nakakausap natin yung tao mula sa malalayong lugar sa pamamagitan ng video at audio sa internet. Maganda ang video conferencing dahil hindi mo na kailangan pang gumastos kapag nais mong makausap ang iyong mga minamahal sa buhay na nasa malalayong lugar. Kung nais mo silang kumustahin, mas mapapadali ang pangangamusta mo gamit itong video conferencing. Kung hindi kinakaya ng budget na makapunta sa malayong lugar kung saan naroon ang iyong mga minamahal sa buhay, pwede pong magamit ang video conferencing. Maaari din itong magamit sa edukasyon. Halimbawa, sa pagtatalakay o reporting, ang pag-uulat ng bawat grupo ay naka-online class or Google Meet na kung saan na-apply natin itong video conferencing sa asignaturang ito para din makatipid ng mga estudyante sa pang-araw-araw na pamasahe. Narito naman ang mga dapat isaalang-alang ng mga kalahok. Una, maging direkta sa mga nais ipabatid na mensahe. Pangalawa, iwasan ang paggamit ng mga di-verbal na senyas na maaaring hindi mapuna o makita ng ibang kalahok sa komunikasyon dahil dito higit na mahihirapan ng pagkakaunawaan ng mga kalahok. Pangatlo, magiging hamon ang kalidad ng daloy ng mensahe dahil sa bilis ng internet o ang tinatawag na bandwidth. Dahil dito, mahalagang maikonsidera ito lalo na kung crucial ang mga usapang tatalakayin. Ayun lamang po at maraming salamat. Ang komunikasyon sa social media ay itatalakay po ni Sofia. Komunikasyon sa social media.
Ang plataporma ng social media ay isa sa pinakamalawak at mabilis na paraan ng komunikasyon sa kasalukuyan. Sa katunayan, naihigitan na nito ang tradisyonal na mass media tulad ng radyo, telebisyon at print sa dami ng gumagamit nito. Sa Pilipinas na kung binansagang social media capital of the world, pangunahing nagagamit ang tatlong anyo nito, ang Facebook, Twitter at Instagram. Social media. Ang social media ay isang anyo ng multimedyang plataporma sapagkat gumagamit ito ng teksto, video, tunog, larawan at iba pa mga simbolo sa paghahayag ng mga mensahe. Ang mga instrumentong ito rin ang nagagamit ng mga social media users sa kanilang pagpapahayag ng kanilang mensahe at opinyon. Bagaman nagiging pangunahing layunin ng ganitong plataporma ang pagbuo ng mga relasyong pangkaibigan, lumalampas ito sa ganitong hangarin. Professional man o estudyante ang gumagamit ng social media, maaaring magamit ito sa pagpapahayag sa anyong vlog, video vlog, posts, tweets, shares, mga reaksyon at iba pa. Anumang mga paksa ay maaring talakayin sa social media. Ang mga paksang politikal, ekonomiko, pangkalikasan, relihiyoso, siyentipiko at iba pang maaaring mapabatid sa social media. Ang mga talakayang ito ay posible ring maging interaktibo sapagkat may posibilidad ang social media para sa mga komento at reaksyon. Dahil dito, nakakapagbibigay ang mga gumagamit ng magkakasalungat na mga opinyon ukol sa isang particular na paksa na makakatulong upang higit na mag-isip ang mambabasa, tagatunghay at nakikisangkot sa mga usaping ito. Gayunpaman, dapat nagagabayan ang mga social media user ng mga ethical at legal na konsiderasyon sa paggamit sapagkat nagiging daan din kasi ito upang makapanira at mang-abuso. Ironiko ito dahil sa platapormang humuhubog sa kritikal na pag-iisip ay isa ring mismong instrumento sa pagkasira nito. Mahalaga kung gayon na tandaan ang ilang mga konsiderasyon sa paggamit ng social media. Ang una ay alamin at isaalang-alang ang target na tagatunghay, mambabasa o makikisangkot sa mga mensahe sa social media. May angkop at di angkop na impormasyon para sa iba't ibang pangkat ng audience. Pangalawa naman ay maging tapat at responsable sa mga impormasyong ilalabas dito. Tiyaking may basehan ang impormasyong ibabahagi dahil laganap na ang mga fake news. Ang pangatlo naman ay tiyakin ang kalinawan ng mga impormasyon upang hindi makapagdulot ng kalituhan. Maging maingat din sa pagbabaybay, organisasyon at gramatika dahil talamak na ang mga impormasyong badly written o idiotically done sa social media. Huwag nang dadagdag pa. Ang pang-apat naman ay maging kritikal at iwasang makisangkot ng di nag-iisip at nagpapadala lamang ng damdamin at fanatismo sa mga diskursong makabuluhan. Dahil talabang na rin ang mga impormasyon sa social media na kung hindi mali ay sumasala sa lohika. Ang panglima ay ang maging mapanuri. Ang panghuli naman ay ang sinasabing think before you click. Pag-isipang mabuti ang ibabahaging impormasyon sa social media. Mahirap nang magsisi sa huli. At dito na po nagtatapos ang pag-uulat ng ika-9 na pangkat. Maraming salamat po.